Na po apat na taong gulang. Nakatira ako sa San Vicente, Liloan, Cebu. Dati ang akong sugar ay 300 plus. Ngayon, after 2 weeks, bumaba ng 218. Sugar. Napasalamat po ako sa produkto sa Ikarma. Mahalagang paalala, ang Ikarma Narati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Matalinong pagtalakay sa mga usaping pambayan. Hihimayin ang bawat detalye para mailabas ang katotohanan. Kasama ang walang pinapanigan kundi ang tama. Orly Navarro. Orly sa IZ. Orly sa IZ. Orly in the morning. Okay, ipaparong tila sa programa Orly in the Morning Special Edition, Ikarma Health Option. Kaiba tayo si Dr. Glenn Soriano. Magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning! Maabig ya kabwasan at balang sinansakay ya pinablin na dumuringal na sayan na programa. O ila kumonya watang kayo masiglat, maaligwa su agaw yunatan agaw na Sabado. Pitsa 23 at bulan na Agosto taon 2025. May tubig na ba sa inyong mga bahay? May tubig na ba sa inyong harapan? May tubig na ba sa kalsada? O mataas na naman ang tubig ngayong araw ng Sabado. Lalabas ito mga bandang 8:33 yung nandito pero siguro mga alas 9 mataas na yan. Sa harap ng bahay nyo, Dok, meron na ba? Uwi na tayo. Wala na, nasanay na tayo dyan. Yes. Pinapabayaan na lang ba o ano bang remedyo na dapat gawin ng ating mga opisyal? Yes, well, good morning sa lahat na nakikinig dito. Yes, Ito, nice morning na naman. Ito, happy to be here, happy to be alive, and happy to wake up this morning. Yun ang kaligayahan ko medyo nagkaroon tayo ng konting sakit itong linggong ito. Buti naman naka-recover ng maganda. Kaya itong mga konting mga problema natin sa tubig, sa baha, sa daan, hindi ko masyadong pinapansin. Pero kailangan talaga natin intindihin yan. So yung baha, yung partner, sabi mo, alas 9 pa. Pag alis no, kaninang alas 7, wala pa, medyo dry pa, pero ang bilis talagang tumaas Pag sinabi mo alas 9, baka 9:30 malalim na. Malalim na, yun. So, hindi katulad ng yesterday yata, maaga Ngayon, meron tayong konting warning time na mag-ready ka na. Yes. Ito bang pagbaha, itong pag-ulan na nagdudulot ba ng mga sakit sa natin, skin or sa laman natin aside dun sa respiratory ailment, leptospirosis, dengue, or influenza? Well, katulad nga ng lagi natin pinag-uusapan sa yung panahon na waterborne diseases, medyo dengue, lepto, no? Pero mas malimit ng isa yung nuisance, nakakainis na hirap na iwasan. Itong alipunga. Yun. Alipunga is yung fungal infection. Alipunga is athlete's foot. It's yung ano man tawag nito, a fungal infection na parang opportunistic kung laging basa ang paa mo. Nandiyan lang sa tubig bahayan Ngayon, ang problema kasi ng alipunga is mahapdi, makati, at saka kung kinakamot, kung pinapabayaan, nasisira, nagkakaroon din ng mga sugat yung nasusugat yun. Ngayon,
di siyempre, yan ang introduction. May sugat na nga yung paa mo. Papasok ngayon ng lepto, papasok ngayon ng lahat ng klaseng bacteria, virus sa skin. So, yan ang introduction. So, advice ko lang sa yung mga hindi maiwasan na lumusong sa tubig, laging basa, ang remedyo talaga, first aid sa mga ganyan is, ibabad yung paa nyo sa maalat na tubig. Kasi ang kontra yung alipunga fungus is salty water. Ganun lang. Kaya pala maraming kuminsan parang pinapaksiw na yung kanilang paa dahil may asin, mayroon pang suka. Simple. Tinan yung mga tao nakatira sa tabing dagat, laging nakaano sa tubig maalat. Yun. May alipunga ba sila? Wala. Yan. Simple tip lang para maiwasan mo yung mahal na gamot na antifungal. Mas grabe pa, magkakasugat ka pa, bibili ka pa ng mga antibiotic, iinom ka ng antibiotic. Yun, so simple prevention. Ito lagi natin pinupush dito sa yung mga topics natin is mas maganda talaga prevention kaysa abangan mo yung sakit mismo. Yun. Itong mga sakit sa mga balat-balat, nasabi nyo kanina, ano ba yung naramdaman nyo? Allergy. Well, ito yung... allergy ba yun? Hindi. Ito, yung sakit na tinatawag nilang shingles, hindi ko alam kung merong Philippine word o Tagalog o Pangasinan word ito. Pero ito parang ang anak ng bulutong ito. Okay. Alam niyo, chicken pox is bulutong. Okay? So, kung nagkaroon ka ng chicken pox nung earlier ages, bata ka pa, bulutong, gumaling ka. Yung virus ng bulutong, para bang naiiwan sa katawan kahit isa. In older ages, yung seniors, sinusumpong uli yung virus na yon. Parang naging dormant niyan, tagal. Tapos, ang sabi nila, yung opportunistic ko nitong yung herpes zoster virus is kung medyo bagsak na yung immune system mo, mahina na, matanda ka na, gano'n, kung nagkasakit ka, lalabas na naman yon. So, lalabas na naman yung chickenpox virus as a herpes zoster infection. Yung herpes zoster, magkakaroon ka ng nerve infection ito Sumusunod niya sa isang nerve. So, parang isang mahabang guhit mula likod pa harap. So, yun, magkakaroon ka na ng mga rash. Una, pula. Tapos magiging bulutong yun. Yun, mahapdi, masakit, na gano'n, namumula. So, yun. So, meron talagang gamot niyan, limited din yan. Pero, yung nakakainis lang kasi talaga ang herpes zoster Nakaka-irritate. Nakaka-irritate para pang, the personal experience, para ka napaso. Yun. Ng first to second degree. Nahirap ng alisin yung pain, naming gamot gano'n. Yung anak ng kasama natin dito, dati, gano'n yung parang nasunog siya. Merong tawag na sakit na yun na parang pangalan ng isang tao, parang gano'n na sa English. Kung ano man yun, nakalimutan ko lang pero talagang gano'n na parang halos mabalatan siya. Anyway, kung connected, kung yung symptoms na yun, yung may mga rash o kaya may mga pantal, tapos ang feeling ng pasyente is parang yung nasusunog, mahapdi, usually involved ang nerves dyan nerve infection yan kasi yan ang pag na-stimulate ang pain sensory nerves, para ka nasusunog, ganon. So, balik ako dun sa mga infection, skin infections, nandulot din ng mga baha, laging tubig, mga ganon, opportunistic. Ang pinaka-point na dapat na isipin dito is yung mag-a-attack sila sa mga taong immune compromise. Ganon. So, ako masabi ko, kaya madali siguro ako nag-recover kasi yung lagi ako naka-immune booster Ito ikarma. Nag-ikarma palagi. Okay. Kung hindi ako naka-immune booster, ikarma, tapos inattack yung system ko, wala na akong yung initial na mga sundalo panlaban. So, ito infection nito, pumasok sa lugar na medyo matibay-tibay pa yung yung kuta, yung mga sundalo. So, sumalubong sa kanila, ay malaking army. So, ready na ako. So, yung infection ko, medyo, kasi itong mga infection ng mga zoster, yung mga 2 to 3 weeks ito, bago lumabas. Ako, 1 week pa lang tapos na ganun yun. So, yan ang advice ko sa mga tao. Boost your immune system.
lalo sa mga ganitong panahon na tag-ulan, iba-ibang temperature, tapos lagi kang nai-stress, napipilitan kang lumabas, napipilitan kang lumusong sa yung mga dangerous waters, yung boost your immune system. Marami naman paraan kasi immune system boosting implies, una, yung tamang diet mo, tamang exercise mo, tapos yung mga supplement natin, tamang vitamin, at saka kung sa akin, damihan mo talaga ikarma mo every day. Yun. O marami ba nang tayong competitors na mga products na ganito, pero kung kayo, mamimili kayo na, it takes you 1 year para makapili ng tama, baka yung 1 year na yan, wala na. Okay. Umpisahan mo na. Mag-ikarma na lang. I-karmatize mo na lang yan para malakas ang inyong immune system. Correct. Yung pinag-uusapan namin ni Doktor dito, actually ang topic natin is hypertension, pero yun na nga, para maka-advise naman sa ating mga listeners. Ito, Doc, lumabas sa isang viral na isang babae sa New York ay sinugod sa emergency room matapos makaranas ng matinding pamamaga at pansamantalang pagkaparalisa ng kanyang mukha dahil lamang sa pagtiris ng kanyang taghiyawat o pimple sa loob. Ito tinatawag na triangle of death. Yes. Alam nyo ba ito? Yung yes, triangle of death? It's not yung that common, pero it's talagang it's possible kasi sa mukha natin mula dito sa taas sa gitna ng mga dalawang kilay natin, pababa triangle, dalawa, papunta dito sa upper lip, tatawid sa upper lip, triangle yan Yun yung tinatawag na dangerous triangle. Okay. Kasi ang dangerous triangle, sa likod niya, ng ilong mo, sa likod ng mata mo, sa likod na niyan, very, ang tawag nito, vascular. Okay. Ang nasa likod din yun, yung sinuses ng tao. Yung sinuses, very vascular, yung triangle na yan, para ba parang Bermuda Triangle, very dangerous talaga. Merong lugar dyan na yung dangerous Bakit dangerous yung triangle dito sa mukha natin? Nasakop din ang ilong. Kasi sa likod niyan, ang daming maliliit na mga ugat, arteries. Ngayon, kung nandun yung pimple, tapos medyo nakakonect yan sa yung arterial system sa likod ng mukha mo, alam niya pimple, may bacteria yan Alam mo yung pimple, nakadikit sa mga arterial system. Pag nagalaw mo, na-store mo yon, so prone to infection at saka prone to damage sa arterial system, magkakaroon ka ng talagang yung pamamanas ng mukha mo. Baka mamaya yung bacteria, kung ano man yung foreign body, makarating din sa utak mo from yung arterial yung system na yan. Tapos pwede mag-internal bleeding din dyan. Ganon. Yun. So yan ang very dangerous area. Yung triangle dun sa face, yung nga tinatawag nila dangerous area. So kung meron kayong pimple dyan o infection o meron mga pigsa pa nga dyan Alam mo yung pigsa, puno na ng mga dirty na yung debris yan from yung bacterial infection. Kung imbes na lumabas, pinasok mo pa, nakarating dun sa dangerous na yung mga yung arterial area, makarating dun sa system ng tao, yun, maraming complication na mangyayari dyan. Yun. So yung mga nakikinig sa ating mga dalagita, mga binata, yan they are prone to pimples, di ba? Hirap kasi yung para bang ang laki ng temptation, makikita mo, ang laki-laki ng bumubukol na pimple sa mukha mo. Tapos ang tendency, titirisin mo para lumabas. Yun, okay? Yun, Well, ang chances are, baka maging successful ka. Matiris mo na lumabas nga yung nana, etc., palabas. Pero there's also a chance na 20% na magkakaroon ng infection. Pinisa mo, kaya baka pumasok sa loob. Kung pumasok sa loob yan, ayun na magiging dangerous hanggang sa fatal. Ayun. Kung hindi mo na naayos ka agad. Kaya nga tinatawag na
dangerous triangle sa face eh. Triangle. Para nga yung dangerous triangle sa Bermuda. Pag pumasok ka doon, hindi ka nalalabas. Ito nga, ang nangyari sa kanya, yung tigyawat, tumubo sa ilong. Yes. Pero, nandun pala sa ilalim ng kanyang ilong, doon, parang roots. Yeah. So, nung pinisa niya, ayun, nagkaroon na ng infection, hindi na niya maigalaw ang kanyang mukha ng maayos. Yes. Yeah, very ano So, yan dito, may nerve, dito, may konektado sa nerve natin lahat yan. Yes, well, yan nga, yung na-drawing ko kanina, mula dito sa noo natin, gitna, pababayan, dalawa, triangle, yung both sides of the nose, hanggang sa upper lip, tapos cross, triangle yan eh. Facial triangle. Yun ang most dangerous area na kalikutin na kung ano-ano man nandyan. Yun. Ito yung tinatawag nating tatsulok sa bahagi ng mukha mula sa tuktok, nose bridge hanggang sa magkabilang upper lip, gano'n. sulok ng bibig. Yan. Yun. So, yan nga. Well, kung obserbahan natin ang napakadaming teenager at mga tao na may nakakalikot sa mukha na gano'n. Di ba? Daming pimple. Wala ka naman maririnig na ganyan. Ito, ano yan, sasabi mo. Parang rare nga. Pero nangyayari talaga. Pag nangyari yun, ang hirap talaga i-manage. So, medical emergency yon, kailangan talaga emergency room. So, kailangan talaga aware ang tao. Kaya kung meron kayong ganyan mga tigyawat o pigsa dyan sa area na yan, pa-check nyo muna, consult muna bago nyo kakalikutin. Ano itong tinatawag nilang cavernous sinus? Yan, cavernous sinus is a parang kumpol yan. Kasi yung cavernous, parang kuweba, cave, cavernous. Doon sa likod ng ilong, yan yung nasal sinuses, facial sinuses yung frontal punong-puno na ng mga kuweba yung mukha natin, yung mga sa likod. Yung kuweba niya punong-puno din ng mga yung arteries, maliliit arterioles Yan yung complexes na maisipan niyo lang kung medyo maano ng ilong, lagi kayo na dinudugo sa ilong, kung laging malamig o sobrang init, duduguin talaga kayo. Iyan sign na sumasabog yung mga maliliit na mga ugat na sa ilong. Pero konektado yan sa mga cavernous sinuses dun sa likod ng ilong, nasa facial, ganon. Frontal, facial, yun yan, yung sinuses ang tawag nun, cavernous sinuses Yun, kaya pala kapag binabahin ka o nagsisipon ka, parang nakukuryente ang buong ulo mo. Yes. Ganon din ang epekto nito. Sinasabi na yung mga network ng mga ugat, dire-diretso yan sa utak. Konektado yan sa kwan. Alam mo yun, basta ugat, yung pinakamalaking ugat, nagsasanga-sanga yan hanggang sa pinakamaliit. So, yung pinakamaliit na mga arterios, marami mga kumpul yan yung sama-sama lahat. Pag sinugatan mo yung isa, malamang. Sinugatan mo yung iba, marami. So, madalas magdudugo yan. Dito sa mukha, laging marami yan. Yung sinuses Maraming dugo dyan, maraming arterials dyan. Kaya sa mga, tinan nyo, sa mga boxing, pag nagsusuntukan, tinamaan na mukha, ay dugo ka agad. Yun. Very bloody ang facial injuries. Matutumba pa. At sanhi pa siguro ng kamatayan yun kapag nakalog. Very bloody ang facial injuries kasi nandun nga yung mga yung mga blood vessels Okay. Yung tinatawag nila dito, Doc, na retrograde blood flow. Retrograde. Pabalik. Parang nagbabakflow. Yeah. Well, yung konektado ito doon sa nakikita nilang yung symptom ng pasyente. Ganon. Kasi pagka na-interrupt yung normal flow ng blood galing sa artery, babalik yon kung sa mga system, kung saan dadaan, dapat drainage yan sa venous system. Pero kung nakapasok sa arterial system na merong konting dumi, para start ng blood poisoning yan. Kasi maruming dugo, nakabalik sa system. Ma-infect ang buong katawan mo. Hindi pala ito basta-basta itong tagyawat. Kasi sinasabi rito, maaari itong makarating sa utak at magdulot ng malubhang impeksyon tulad ng septic
cavernous sinus thrombosis na posibleng humantong daw sa pagkawala ng paningin, stroke, pagkaparalisa o kamatayan. Yes, yan yung description natin. Yung cavernous sinuses is a group of yung arterioles, very tiny arterioles na interconnected din yun sa yung blood supply ng ulo, ng brain, okay? So kung merong infection na nakapasok galing sa mukha, tigyawat, nakapasok doon sa cavernous sinuses, yung sinasabi nilang thrombosis, yan yung dumi. Yung dumi nakabalik doon sa yung blood system doon sa cavernous sinuses, pwede siya magkaroon ng blockage, okay? Kung hindi blockage, ta-travel naman yung clot na yan, yung ang tawag ngayon doon, embolus. Makapasok ka talaga doon sa doon sa utak. Kung makapasok sa utak ang maliit na blood clot, o di stroke din ang abutin mo. Hindi lang kung yung traveling na embolusyon ang tawag, yung clot, hindi yung blood clot na yung dahil sa blood, kung hindi galing sa infection, kung meron dumindala noon, tapos umakyat pa nga sa utak, katulad meningitis, encephalitis, gano'n yan. So, brain infection na mangyari sa'yo. So, yan, napakagrabe din yun. So, maraming complication ang pwede mangyari dito sa simpleng tagyawat na tinulak mo, pumasok sa loob, nagkaroon ng yung infection, blockage, damay ang utak mo. So, kung may encephalitis o meningitis ka, mangyari sa'yo? Talagang lahat ng functions mo ng mga sensory affected, mga motor functions mo affected kasi utak na yan yung main computer ng katawan para bang na short circuit gano'n lang. So ito magkakaroon ka, siyempre sinasabi rito stroke, may connection po ito sa natin, blood pressure natin. Well, yes, stroke is yung damage ng brain, because of the injury. Ngayon kung may damage ang brain natin, kung anong mga area sa brain ang naging damage, kung anong apektado ng yung parte ng brain na yan sa katawan mo, affected din. Kaya kung yung stroke, malalaman nyo, yung isang sign ng stroke is baldado. Kasi yung baldado is hindi na gumagalaw yung kamay, paamo doon sa side na yan. Ibig sabihin yan, yung message galing sa taas, wala na. Yun, kasi nasira. Namatay yung part ng brain na nagkukuman doon sa kamay. Yun, kaya baldado. Kaya nga affected ang katawan doon sa mga stroke victims. Ayun. So, nagsimula tayo sa tagyawat, pero itong tagyawat pala ay marami palang maidudulot na peligro sa ating katawan na maari tayong mamatay sa tagyawat na yan. O aramay kamuro ditan. Yes. O, yung mga teenagers, mga kabataan, hindi lang kabataan kasi kung minsan marami rin tinutubuan ng ganyan, maski matanda na sasabihin, lulukuin pa, uy, na in love. wala namang connection dyan sa pag-ibig yung tagyawat na yan. So, paano ito nakukuha, Doc? Sa puyat? Sa hygiene or what? Well, it's part of yung more of hygiene okay? Yung pagpupuyat hindi masyadong connected. Yan, isa pang myth niyan Sabi, marami mga magulang ginagamit nga yung pagpupuyat, etc. Doon connected dun sa yung pagde-develop ng maraming pimples, okay? First of all, yung paglabas ng pimples is a karamihan yan is a hormonal problem. Okay. Kung sa problem is pagdating ng mga edad sa mga babae, lalaki, mas maaga ang babae, yung 10 to 12 hanggang sa 14 to 16. Ganyan. Yung mga edad na yan, adolescence ang tawag natin. After childhood, nagiging adolescent na. Pagdating sa adolescence, sumisibol na yung mga hormones yung estrogen through testosterone. Ngayon, pag biglang dami ng mga hormones ng yung gender, sa lalaki testosterone, sa babae estrogen. Doon nag-uumpisa ang maraming tigyawat because of a hormonal surge ang tawag doon. Mas maraming ng estrogen o mas maraming
testosterone ang lumalabas sa katawan nito mga adolescents. Ngayon, okay, bakit nagiging pimple? Yan ang kadugtong yan. Ang kadugtong ng maraming yung hormones sa katawan ng adolescent na bata is yung hygiene naman. Kasi in hygiene, when you have a surge of hormones, testosterone and estrogen, you have to be more careful of your skin. So bakit nagiging tagyawat? Okay. Kasi nagbabara yung mga pores. Pag marami kang estrogen, marami kang facial oil, facial kung ano man yan, yung mga hair follicles lumalabas, nagiging masculine ka, tapos parang lumalabas yung mga female characteristics mo, mas maraming oil, pero ang tendency niyan is magbara-bara. Ngayon, kung bumara yung mga pores o yung mga hair follicle, because of poor hygiene, yun ang pimple. So, pwedeng marami yun. May mga lalaki very sensitive ang skin, so mas maraming pimple kaysa yung iba. So, importante dyan yung hygiene na care for your skin and make sure na hindi magbabara yung pores. Pero siyempre, kung hindi mo alam yan, pababayaan mo na lang. Pero, so yung mga babae, maraming makeup, yung lalaki, kung ano-anong ginagawa, sabon ng sabon, imbis na nag-open yung pores, nagbabara. So, tumadaming ang pimples. So, yung point ko kanina, the major cause of pimples, yung palabas na marami, is hormonal. Okay. So, yung hormonal can be compounded by poor hygiene, diet and hygiene. So, syempre, kung bakit nga yung nutritional? Kasi pangit naman ang pagkain nitong batang ito, poor ang hygiene, wala siyang vitamins, wala siyang vitamin E, vitamin C. Yan ang protection dito sa mga yung precursors ng pimples sa mga adolescents. So parte yan. So the hormonal, hygiene at saka nutrition. Okay. O dagdagan pa nga natin yung isa. Kung teenager ka, alam mo medyo vulnerable ka sa pimple, pero nasa harap ka na ng TV na most of the day hindi ka nag-exercise. Yan na. Compounded na yung problema niyan. Okay. Good morning sa ating kasama, kaibigan, si Kainsyong Tamayo. Ito, pinaalala sa atin yung Good morning. yung pinag-usapan natin kanina, Steven Johnson syndrome. SJS. Alam niyo ito, Doc? Yes, it's very common Konyan yung Steven Johnson syndrome. Parang ano din ang mga medication yan Kaya sinasabi nilang huwag kayong basta-basta inom ng medication, lalo itong aspirin Kasi aspirin is dapat good for your whatever Pero aspirin or other medications can have a side effect. And the side effect of medication can be different in individuals. Pwede kang magkaroon ng allergic reaction sa isang medication na okay dun sa kabilang katabi mo, partner mo. O kaya nga sinasabi natin, huwag kayong basta-basta inom ng medicine kasi lalabas yung mga syndrome. Pag uminom ka ng gamot na hindi babagay sa'yo, de-develop yung parabang situation na nilalabanan ng katawan mo yung medication. Parang allergic reaction. Yung reaction yan, tuloy-tuloy, chain reaction, magkakos siya ng iba-ibang symptoms throughout your body na mas malalim kaysa yung simpleng allergic reaction. Steven Johnson syndrome is it's a syndrome that is connected with yung mga paggagamot, mga medications. Ganun yun. So, allergy reactions yan? It could be part of an allergic reaction. Ganun yun. Started by allergic reaction to something ingested. Ganun yun. Bakit parang nasusunog lahat ng katawan mo? Parang binabalatan ka? Well, it can involve yung endocrine system and it can be involved the nervous system. Kasi, yun nga, sabi ko kanina, the symptom of burning, yung sensation of burning is always a sign of a nervous involvement. Kasi wala na ibang gumagawa niyan kung hindi yung nervous system Kung yung sensation na napapasok ka is a signal galing from the brain na iatras mo yung kamay mo kasi may nagbaburn. Ganoon. Pero ang totoo, kung sa Steven Johnson o whatever yung syndrome na yan, ang sensation niya burning. Wala naman apoy, pero ang sensation ng binibigay sa utak is burning. Ganun lang. Okay. Ilang beses nang nagmi-miss call si Alvin Ibarra. Anong nun? Anong concern niya? Ha? Greetings?
Pambihira naman. Good morning. I-chat mo na lang, Arvin, yung mga greetings mo. Hindi po natin pwedeng i-live yung mga greetings na yan. Unless may sakit yung igrigit mo at gusto mong tanungin kay Dr. Glenn Soriano kung anong maganda at mabisang gamot at gagawin para maibsan yung kanyang mga sakit na yan. Okay, napag-usapan nga natin kanina yung about pimples. Ano may tutulong ng ikarma dyan, Doc? Alin, Sa mga pimples? Well, alam niyo, ikarma is a definite long-term acting preparation, and that's yung three things yung lagi ko sinasabi: antioxidant, anti-inflammatory, and anti-cancer. Okay, yung skin infections are all part of an allergic reaction. Okay, the allergic reaction starts from an invasion. Yung nag-invade, yung bacteria, yung virus, o yung fungus. Ngayon, okay, kung wala kang protection, ibig sabihin yan, yung mga invading organisms mag-i-invade ng body through the skin or body. Kung wala kang protection, mag-i-start niya yung inflammation. Pero first line of defense is antioxidation. Ipi-prevent mo yung inflammation by antioxidation. So, isang prime property ng ikarma yung antioxidation. Prevention yun Okay? Pero meron talaga nakalusot. Kung sa mga gera, meron isang sundalo nakalusot, nakapatay din siya. So, kung may makalusot, ang lalabas dyan, inflammation. Yung inflammation, kailangan the second line of defense. Yan ang ginagawa ng ikarma niyan. Okay. So, meron din siya, very strong in anti-inflammatory effect yun. So, kung meron nakalusot, sige, solve na rin yan, tapos na rin yon. Okay? Yung meron pa rin, kung hindi nakalusot siya doon sa inflammation, na hindi naman naramdaman ng pasyente, hindi naman, nasa lugar na hindi naman problematic, pero umiral nga yung infection. Sige na sige, hindi naman nagamot, matagal na. O ano nangyari doon? Naging cancer. So, yung simple infection, naging inflammation, napabayaan, naging cancer. Papasok na naman ang ikarma. Ang ikarma was found to have anti-cancer properties. Anti-cancer. Yun. Okay. So, ang dami mga benepisyo may ibibigay sa atin ng ikarma. Kaya, kung ano man yung mga nararamdaman nyo dyan, ay ikonsulta po natin kay Dr. Glenn Soriano. Pwede kayong tumawag sa 0916-672-6056 or 0919-991-7986. Ito ay personal number ni Dr. Glenn Soriano. Sa ating himpilan naman, 0968-677-7070, 0920-954-8473. Ngayong tag-ulan, malamig ang panahon. Siyempre, hindi ka pinapawisan. Hindi ka maglalabas ng mga anumang sa katawan mo. Kung nakakalimutan mo naman mag-take ng iyong maintenance, doc, anong magiging epekto nito considering na ikaw ay isang hypertensive? Okay. Well, ito nga, one miss of an antihypertensive, yung ang tawag nito, yung maintenance medication, hindi malaking problema yan. Okay? Kasi a hypertensive dose medication will last for, actually most of them last for 12 hours Inom ka ng isang tableta, dapat 12 hours mo covered yan. So, inom ka ng umaga hanggang gabi, dapat covered ka, meron ka ng konting protection na hindi tataas ang blood pressure mo. Ito ang maintenance, ang tawag nila. Maintain mo yung blood pressure normal over the next 12 hours. In the next 12 hours, after 12 hours, dapat meron ka pang ipang dose. Ganon yon. Okay? So, yan ang principle ng every 12 hours na meron kang anti-hypertension na coverage Okay? Pero, may mga doktor din na simpla, pwede natin gawin. Kasi kung gabi naman, yung umaga, yung during the daytime more stressed anong tendency na mas mataas ang blood pressure mo sa daytime. Marami kang stress marami kang activity, tataas. Normal yun Sa gabi, tulog ka na.
wala ka ng stress, pahinga yung katawan mo. So baka hindi mo na kailangan sa gabi. So, following morning na lang, inom uli ng maintenance. Ganun yun. So, yan ang principle ng management ng hypertension. Ngayon, kung nakalimutan mo yung gamot mo sa umaga, within, sabihin natin, hanggang sa tanghali, within the first 4 hours of the morning, ay di pwede ka pang uminom. Ganun yun. Kung nakalimutan mo, later, after buong 6 maghapon, ay di, kung yung conservative management mo na lang, di iwasan mo na lang yung kaaway mo. Parang ganon. Mga pagkain. Wait for the next day. Ganon. Kalma ka lang, kalma. Kasi kung pag-iinitan mo, magiging source of yung stress mo na hindi ka uminom ng isa, baka talaga during the day tataas ang BP mo sa kakaisip mo, anxiety, ganon. Kasi sa akin, example ko na lang dahil sarili ko, hindi nagkaroon ako ng infection, ganon, nagkaroon ako ng stress, yung pain, kati, etc., anxiety. Ang blood pressure ko normally 120/80. Nakita ng mga doktor, 220 over 180, 100. Mataas. Ay, kaya sobrang taas. Sabi ko, hypertensive ba kayo? Hindi naman. Sabi ko, tama na may medication ko for the past 30 years. Ngayon lang tumaas. Bakit? Because of yung stress. So, yung factor ng stress during the day can actually elevate your blood pressure significantly Kung normal ang blood pressure mo on a daily basis, tapos nagkaroon ka ng, naisip mo, nakalimutan ko yung gamot ko this morning, that can cause yung significant raise in yung blood pressure na kung pupunta ka naman ng doktor, pa-check ka, sobrang taas, etong doktor naman, hindi niya alam, hindi ka na-interview, bibigyan ka na naman ng intensive o mataas o grabing medication na hindi naman talaga kailangan. Yun. Okay. So ngayon, ito, isite ko rin kanina. Nanonood doon din akong TV. Actually, CNN ito. Itong major na medical consultant nila. Sino ba yun? Sanjay Gupta ba yun sa CNN? Ang topic nila is hypertension. So, ang question na sa kanila is, can you manage hypertension without medication? Answer niya talaga, yes. Hindi mo talaga kailangan ng gamot sa hypertension. Paano? Well, hypertension is managed by lifestyle management a lifestyle management includes yung nutrition mo, exercise, at saka reduce stress So, imagine mo, kung if you have yung episode ng hypertension na hindi ka naman talaga hypertensive, well, relax ka lang. Ganon, relax. And then take it to later in the day. Alam mo, bababa na yun. Uminom ko ba ng gamot? Hindi. Nag-relax lang ako. So, major component ng hypertension is anxiety. Kasi yan ang result ng, lagi natin sinasabi na adrenaline. Yung hormone ng body mo, nagpapataas ng relax ka. Kung mag-relax ka, manage yourself with non-medically, ang tawag dito. Relax ka. So, the following day, nag-relax ka na, tuloy-tuloy mo yung management mo. Ayusin mo naman yung nutrition mo. Dagdagan mo yung exercise mo, maglakad ka ng mas malimit ganon. So, yan ang yung non-medical management ng hypertension. So, kung talagang hypertensive ka, pathologic ang tawag. Kasi meron talagang cause. May heart problem ka, meron kang obstruction, meron kang So, yun naman talagang kailangan ng medication. So, kailangan pumunta sa doktor para ma-determine kung anong medication mo. So, yan ang magiging maintenance na araw-araw. Ang tunay na hypertension, dahil sa meron kang problema sa katawan mo, hindi mawawala yan sa loob ng yung 1 taon. Okay. Kasi nag-develop yan tinatawag na chronic disease. Nag-develop yan over the past 5 years na hindi mo alam. Ngayon, after 5 years, ngayon na-diagnose ka na. Ibig sabihin yan, merong significant damage sa katawan mo na kailangan mong baliktarin. From now on, lifestyle change. If you do the lifestyle change now, baka after 1 to 2 years, even 3 years, baka pwede mo nang tanggalin ang medication mo kasi na-correct mo yung damage. Chances are. Kasi
yung hindi ka nag-exercise, nahihirapan na yung puso mo, pangit na yung content ng blood mo, marami kang cholesterol, marami kang salt and sugar. So lahat yan masosolve ng lifestyle management na hindi mo na kailangan ng gamot. Okay. O kaya, huli, dagdag natin dito, nasaan ang place na ikarma? Ikarma will help you in the long-term restoration ng blood pressure mo. Hindi bukas, hindi next month. Sa inyong situation kasi, stressful dahil pagdungaw mo lang sa bintana mo, kita mo tubig. Correct. Yan. Mataas na yung tubig. Pagbaba mo lang, tubig na naman. Tubig na naman. Garahe. Yan. So, yun, araw-araw na ganun. So, mai-stress ka, Doc. So, yan ang tinatawag ko. Sabi ko, well, in life, from the morning, meron talagang stress. Ngayon, ang solution mo din, ang tawag natin niya, stress management Okay. Kikita mo na nga may kakaroon ng problema. Ang ganito. Hindi, remedyohan natin yan. Okay. Ganon ang attitude dapat Kasi, kung sabihin mo, stress, nakikita mo, ay, naku, problema ito. Paano ito? Paano ko gagawin ito? Paano ko gagawin ito? Dinadagdagan mo yung stress mo Imbis na sabihin mo, hindi, ganitong gawin ko, ganito. Ayun, nasolusyon mo na. Mas magandang yung result ng solution mo na, remedyo mo, kaysa yung titingnan mo as a problem, kasi the problem will generate stress. Pero if you use the problem to create a solution agad, ayun, relievo ka na. Mas masaya ka. Ayun. Problema na nga, pinoproblema mo pa. Yun! Okay. Mamaya, pakinggan natin si Winilyn Oxon na i-ready mo na lang ka Edwin. May mga kasi galing ng, siyempre, tagal sila sa abroad, doon sila nakatira. Pag magbabakasyon dito, doon halos hindi sila pinapawisan Pag bakasyon dito, siyempre, mainit dito sa Pinas. Palagi silang pinapawisan, kaya hindi sila nagtitik ng kanilang gamot. Maintenance. Yeah. Mayroong mga nangyayari dyan. Once you miss, you die. Okay. Well, ito nga. That could be explained, pero yun nga, sabi ko kanina, the miss of one dose of maintenance medic should not really make a big difference Ako, kung one dose, namatay na nga, ako, sabi ko, bakit nga? Merong ibang problema. Na-miss mo yung dose, pero sinipa ka na naman ng kaaway mo. Yan nga, may connection sa ibang, may ibang explanation. Ayun. So, ito, ang e-karma, paano makakatulong yan sa pagbaba ng blood pressure? Well, blood pressure was caused initially by a chronic insult to the body. Ganon. So, e-karma will reverse the chronic damage which will aggravate the blood pressure. Kung inom ka ng e-karma, actually, meron pa nga chemical effect yan It will stabilize yung mga causes ng yung vasoconstriction. So, within a 2-week period, actually, pwede siyang i-alleviate yung blood pressures. Parang na-research na yan Sinasabi na, pero yung actual damage that causes blood pressure elevation, yung vascular damage at saka mga heart damage, can only be reversed after a long period of rehabilitation na tinutulungan ng e-karma. Ganun yun. Okay. Pakinggan natin yung testimonya ni Winilyn Oxon na ito ay hypertensive at gumamit ng e-karma. Ako po si Winilyn Oxon. Nakatira sa Lukaw. At dati akong may sakit na 3 years ako na hospital ako dahil sa sakit na ulcer, diabetes, at high blood. Na-ICU ako ng 3 days. Tapos, binag-maintenance nila ako. Lalo ako nanghihina kaya tinigil ko. Ngayon, narinig ko sa radyo ang e-karma. Sinubukan ko. Kaya, nung fresh na ko pa lang ng e-karma, nung gabing yon, magdamag na ang tulog ko. Hihingi ako ng alas 11, tapos nung alas 5 na. Dati-rati, binabantayan ko ang oras gabi-gabi. Hindi ako nakatulog ng diretso. Tapos, after 3 days, bumalik ako para sa follow-up check-up. Yung dating 388 na blood sugar ko, naging 275 na.
Kaya nagpapasalamat ako sa ikarma dahil napakabilis ng result. Saka yung high blood ko, hindi na ako mahilo. After 6 days, nagbawas ako. Natutuwa ako dahil doon. Instead na manghina ako dahil nagbabawas ako ng sinisunod, lumakas ako. Pati yung dating buntis ang tiyan ko, liniit na. Hindi na ako parang 8 months na buntis. No? Kaya nagpapasalamat ako sa ikarma dahil pati yung ulcer ko, yung high blood ko, saka yung diabetic ko, nag-improve dahil sa ikarma. Kaya itutuloy ko na ang ikarma. Kaya kung yung mga katulad ko na may nararamdaman sa katawan, gusto ninyong malaman kung mabilis ang improvement, itry niyo ang ikarma para maranasan niyo yung naranasan ko. Dahil ito ang totoo. Kaya napakalaking tulong ang ikarma. Okay. Yun ang testimonya ni Winilyn Ocson. Ngayon, Doc, sabi niya kanina nung binigyan siya ng kanyang mga gamot, bakit nanghina siya? Hindi ba niya nakayanan yung gamot? Well, yung gamot can actually work instantly, pero kung ang symptom nararamdaman niya, na ang rason bakit siya uminom, kung medyo grabe na, hindi kakayanin ng gamot kaagad. Ganon. It takes a few hours eh. So yung description na nanghina siya could be related to ibang problema. Ganun yan. Okay? So, sinasabi ko, I would take it with a grain of salt na sinasabi niyang hindi nakatulong yung gamot at medyo mas lalo siya nanghina. Ganon. Kasi yung episodes of anxiety, yung parang ninenervyos ka na, natatakot ka na, baka yung mamatay ka mamaya, maraming magbabago sa katawan mo. Tapos, the fact na yung sinasabi nila, yung miraculous, ganon, kung nakausap niya isang taong may authority, extreme ko, pag ito si Jesus Christ na nakausap niya, minuto talagang gumaling na siya Miraculous. Kasi ano yan, psychosomatic ang tinatawag natin dyan. Pag nakausap mo isang tao, o isang doktor, o isang tao na sinasabi, hindi, okay ka na, hindi ka mamamatay, gagaling ka mamaya, bigla ka na talagang gagaling kasi yung katawan mo babalik siya sa normal, wala ka na anxiety. So na-alleviate yung medyo, sabihin natin, blood pressure mo. Pag nakuha mo yung balita na okay ka na, mabubuhay ka pa, ay mawawala yung tension mo, bababa yung blood pressure mo. So yan yung mga importanteng isipin na sa psychosomatic. Okay? So itong Miss Ocson, ito yung mga nabanggit niya kanina, may mga problema siyang yung problema ng result ng kanyang overall na yung problema niya. Meron ako napansin dito. Sabi niya, siya may ulcer, sa diabetes, may hypertension. Okay? Yung obvious na problema niya, lagi niya sinasabi, hirap siyang matulog. Okay? So, pag inom niya ng ikarma, observation niya kaagad, yung few days na pag-inom niya, masarap ang tulog niya. Ganon. So, yung masarap ang tulog mo, ang message sa sarili mo, nararamdaman mo, masarap ang tulog ko. Parang gumagaling na ako kasi hindi ganito dati ang pakiramdam ko, hindi ako makatulog. Ngayon, nakakatulog na ako. So, gumagaling na ako. So, yan ang tutulong sa pagbaba ng blood pressure mo. Ganon. So, isa pa yung symptom niya na na-observe ko sa kanya is, sabi niya, malaki ang tiyan niya. Abdominal distension. Constipated siya palagi. So yan ang explanation niya sa sarili niya. Well, na-interpret ko, bakit meron siyang abdominal distension? Yan pala, constipated siya. Yung tinatago niya, yung dumi, yung waste niya. So yung na yan. So abnormal yung pagbabawas niya. Kung hindi regular yung pagbabawas mo, ang mas regular na nakakatakos, yung reabsorption ng toxic substances from the large intestine. Biro nyo, 1 day lang
nakaka-reabsorb ang katawan from the large intestine, yung dumi mo, ng toxins eh. Okay. Kung i-multiply mo yon by 3-4 days na hindi mo tinanggal yung toxin, nasa dugo mo uli yung toxin na yon. Yung toxin na yon na ni-reabsorb ng katawan mo, yan ang cause ng chronic diseases na kasama ng hypertension, asthma, etc. So, kaya more important na ipilitin mo yung bowel movement every day. Itapon mo yung mga basura mo. Yan ang ginawa ng ikarma sa kanya. Yan ang isang ng ginagawa ng marami tayong consumer na ikarma. Sinasabi nila, after ilang days pa lang, uy, gumaganda yung bowel movement ko every day na. So from then, gumanda yung sleep, maganda yung bowel movement, nalinis ang dugo niya, nawala yung mga sakit niya, mas maganda activity niya, bumaba yung blood sugar niya. Lahat na sunod-sunod after consuming ikarma, naayos eh. So yung overall general feeling niya na yung major symptoms na nagugulo sa kanyang buhay, nawala eh. So itong ikarma parang nagtutulong sa yung umiri, yung itutulak niya yung ano. Yeah, kasi meron siyang natural na parang laxative eh, parang ano ang nagtumutulong sa bowel movement sa pagkain? Yung sinasabi nila fiber eh. Yung fiber, yung mga lahat ng herbal products, meron siyang fiber. Pero meron special something contented dito sa ikarma na sabi ko kung isang tao lang, 2 tao lang magsabi sa akin, maganda yung bowel ko. Hindi halos lahat ng uminom na ikarma, gumaganda yung kanilang bowel movement eh, every day eh. Ganoon. So sabi ko, meron talaga itong effect ng ikarma na tumutulong sa healthy yung digestion and healthy bowel movement. Kasi major 'yan sa sa tao eh. Okay. Major 'yan sa isang city na mag-progress yung waste management. Waste management. Tama 'yan pati sa tao. Waste management is important for good health. Yan. So kailangan talaga regular ang pagbawas mo dahil maiipon lahat yung dumi sa... Sasabihin ko sa lahat ng constipated na nakikinig, kung hindi kayo nagbabawas everyday, meron kayong sakit eh. Susubukan nyo, ito, tip ko lang. I-train nyo. Everyday, magbawas kayo, mawawala yung sakit ninyo. Gano'n. Tulungan nyo na ikarma. Kasi nilalason mo na yung sarili Correct, mo. Yun. Simpleng isang cause ng chronic disease. Yung hindi ka marunong waste management. Yun. Okay. So yung mga avid listeners natin na gustong ma-mention ang kanilang mga pangalan, yung mga greetings nila dyan. Ariel Bandong, si Renato Hubillanos, Yong Regidor, si Ernesto Musada, Jima Busto, si Jerry Lamsen, talagang ito ay ikarma user talaga ito at nagmumonitor palagi sa ating program. Si Gary Dalisay, Miriam Bulataw, si Mr. Bin Joby, Manong Bin Hubillanos, si Sarlu Gonzales, si Esteban Garcia, Albert Aquino, Ma'am Jinky Alagadan, si Roberto Nimer, si Daniel Ritzner, at yung mga nakikinig sa kanilang mga transistor radio o sa kanilang sasakyan. Magandang umaga po. Subukan nyo po mag-ikarma. I-karmatize nyo na ngayon. Mula ngayon ay mag-ikarma na tayo at makikita ninyo sa inyong sarili mismo kung ano ang magiging epekto nito at kung ano ang maitutulong ng ikarma sa inyong mga karamdaman. So, Doc, your parting message? Yeah, well, ito na nga. Sana naman nakinig lahat at hindi lang makikinig at i-apply natin lahat ng sinasabi ko, mga tips sa inyo at kung kayo ay nakaranas sa mga benepisyo dito sa mga tips ko, sana naman mag-shoutout naman kayo rito sa radyo at sabihin nyo sa mga public ano yung mga naramdaman ninyo na galing sa ating mga advice dito. Okay, kasama po natin sa technical side si Ka Edwin Inong, sa amigo yo, your one and only in the morning, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama at nag-iikarma. Nagbabalita, naglilingkod sa lahat ng Pilipino.